Ano yung mga linalabag po nitong mga kandidato dito po sa ating halalan ngayong taon na ito? May bagong COMELEC resolution po, ito yung 11116 Mm. na inilabas kamakailan lang, a few months ago. In not so many words, bawal na po yung diskriminasyon sa kasarian, anti-gender discrimination po ay tinutulak na ng COMELEC. Kasama na rin po yung labeling, including red tagging. In other words, kapag tayo ay nang-aapi on the basis of gender, on the basis of religion, or kahit political beliefs, ito po ay pinagbabawal na. Ito pa ay restricting freedom of expression or freedom of speech. Hindi po, kasi yung freedom of expression naman natin, may limitasyon yan eh. Hindi nga tayo pwedeng sumigaw ng sunog sa loob ng sinihan dahil delikado po yan. So gayon din yung mga binibitawang salita ng mga politiko, delikado po yan kasi parang nanonormalize yung halimbawa sa kaso ng gender discrimination, pagka hinahayaan natin na magsalita ng ganun-ganun lang yung mga nangangampanya, parang iisipin ng kabataan, normal ito, at ganun talaga ang estado ng kababaihan. Kumbaga parang ganyan talaga ang buhay. Hindi po pwede yun. Kaya nga yung kontradaya, at least in the case of yung tumatakbong konsehal sa Pasig, talagang sinabi namin mas maganda mag-withdraw na lang siya para lang ipakita niya na may delikadesa siya at para to save whatever's left of his dignity. So, kaya ganun dapat, hindi natin dapat pinapalampas ito. Oo, okay. So ano ngayon po yung ating mga pwede pong itong mga since they violated itong COMELEC Resolution 1116, ano po ang parusang pwedeng ipataw po sa kanila? Kailangan ba voluntary yung kanilang pag-resign, pag-withdraw, or makakatakbo pa ba sila? Ano bang pwede pong isampal po sa kanila? Anong penalty? Sa pagkakaalam ko, may show cause order na hindi lang laban sa Pasig councilor candidate, kundi pati na rin doon sa binabanggit ninyo, yung dalawang gubernatorial candidate, yung isa sa Misamis at yung isa ay sa Batangas. Opo. Opo, may show cause order na po sa kanila. So, syempre dapat po magpaliwanag sila within a prescribed period of time, 72 hours or 3 days if I'm not mistaken. Ano yung pwedeng parusa? Dalawang bagay po yan. Kung ito ay malinaw na violation, pwede bang makulong ng 1 hanggang 6 na taon sa pagkakaalala ko. Tapos, kung talagang and or to yung isa pang pwedeng maging parusa ay yung disqualification sa pagtakbo sa kasalukuyan. So, yun yung po pwede na mangyari po sa kanila kung sakali na they will be found guilty po. Parang itong sa kaso po ni Attorney Christian Sia, ang Gabriela, ang grupong Gabriela, no, talagang ito yung sinusulong nito, advokasya po nito, karapatan ng mga kababaihan. Actually, lumapit po sila sa Korte Suprema. No? At hinihingi nila na for the Supreme Court to sanction Attorney Christian Sia. So sabi nga nilang gano'n na inaakusahan nila si Sia ng paglabag, no? Multiple violations ng provisions ng Code of Professional Responsibility and accountability. Lalo na, alam mo, pag abogado ka, yung pamantayan. Disbar na rin yata. Is held higher. Kasi ikaw, abogado ka di ba? Lawyer ka. So, particular nga po, yung pagbabawal sa gender-based harassment at requiring lawyers to maintain dignified conduct po, di ba? Para lumapit ka sa kataas-taasang hukuman natin. Hindi po ba, Professor? Opo, tama po yun. Ibang usapin pa yung probable disbarment ni Attorney Sia. Kasi nga, gaya ng nabanggit ninyo, hindi lang siya kandidato, abogado pa rin siya. So may kinalaman yan sa Code of Ethics. Kaya maalala natin, Pat P. at Ali, yung mga professional talaga, they should be held in high regard. Tama ka, Ali. Kaya nga merong isang red tagger, pwede nating pangalanan mamaya kung gusto ninyo na medical doctor, wagas talaga kung mang-red tag ng mga individual, kaya inireklamo rin siya ng kanyang medical association, ng medical community, and yun din, inaaral din yung possibility ng pagtatanggal ng kanyang lisensya. Ng PRC yan? Opo.
ng Professional Regulations Commission, no? Professor, how does one complain? Dapat ba may proof? Kasi kunyari sa mga rally-rally ganyan, video ba, sufficient na bang video i-upload tapos isumbong sa COMELEC o sa Kontra-DAIA kung kayo po ay nakakita, no? You witness or you heard firsthand itong mga sexist remark, racist, kasi or itong mga misogynist na remarks, ano bang pwede natin ipakitang pruweba? Kasi ngayon, napakadali na eh. Magandang punto yan, Pat P. Actually, yung mga video pwede nang gamitin bilang ebidensya. At sa karanasan namin through the years, not necessarily related to gender discrimination, but in other cases, yung mga video pwedeng gamiting ebidensya. Pero tama ka, dapat ma-authenticate ito, dapat ma-certify ng producer o ng sino mang pinanggalingan ng video na hindi ito pineke, hindi ito na-splice. Kasi sa panahon ngayon, ganun, pwede talaga yung deepfake. And in fact, yung sinasabi ng kandidato para gobernador ng Misamis, parang may mali raw dun sa pag-upload ng video na may kinalaman dun sa sinasabing allegedly disparaging remarks against the Moro community raw. Parang hindi raw yun yung buong konteksto. So, pero wala siyang dine-deny about yung isa pang issue na yung mga nurse daw dapat magaganda, na yun yung mga scholar niya dapat. Pero anyway, yun yung mga kailangan nating busisiin din ng mabuti. Ang pinaka-ideal na sitwasyon, Pat P, meron ka ng video documentation, tapos meron ka rin affidavit from witnesses na physically nandoon sa venue na yon para mas malakas yung kaso. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.